ng ahas. Ano yung ahas? Yun yung mga kasinungalingan nilalagay ng diablo sa buhay natin. That's why very important na manatiling naglalagablab ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So are you excited? We are believing, grabe ang ano ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So God commanded Israel to keep the altar fire burning continually. Naalala ko nung binabasa ko yung buhay ni Paul. Sumakay sila sa bangka, travel sila talaga na. Tapos binagyo sila. Tapos nawasak yung nila, yung kanilang sinasakyan. Tapos nagpaanod-anod na lang sila. Pero pagdating doon sa shore, pagdating doon sa dalampasigan, nung umuulan, mabasang-basa din ng lalamig sila. Pero si Paul, gumawa pa rin siya ng apoy. Gumawa pa rin siya ng altar. Ano ibig sabihin nun? Kahit binabagyo ka ng problema, kahit na basang-basa ka, hindi sitwasyon ang ang magdidikta. Grabe, pag-build ni ng fire, kumuha siya ng mga kahoy. Kahit na lalamig siya, kumuha pa rin siya ng mga kahoy. Tapos inagat pa siya ng ahas. Bakit? Alam niyo ako bakit? Kasi doon sa gatong, nandoon yung ahas. Pero dahil yung presence ng Lord nandoon, tumalsik yung ahas, lumabas, lumayas. Kinagat niya si Paul, pero si Paul hindi naapektuhan. Kaya dapat guys, kung may mga ahas na nangangagat sa nanunuklaw sa atin, dapat hindi ka mamatay. Ay, ahas! Ay, bumiki! Ganon. No? Ano ka ba? Nakilitig ka lang dapat? Hindi yung kinagat ka, affected ka na, nagmukha ka na rin ahas, at nangangagat ka na rin. No? It's not. Because the fire of God will not consume us. The presence of God will always empower us, heal us, and purify us. Amen? So, tignan mo ang iyong katabi. Binabagyo pa yan? Pero magbibuild pa rin yan ng fire. Sabihin mo, let's build fire. Amen? Let's build the altar ng Panginoon. No, the fire was not just physical. It represents His presence, purity, and power. Pag sinabi pong purity, dapat the more na maraming bagyo or mga bagay sa buhay natin, no? Mga guilt ng ginawa natin in the past. Yan talaga yan sa mga na unang titirahin ng diablo sa atin yung ating pagtingin sa sarili. No, the image of God inside of us. Ganyan ka nga. Nagawa mo na ito kanina, yan, tapos pa-serve ka. Servant ka pa naman, bakit ganito ka? Yung pamilya mo, bakit ganyan? Ganito, ganun. And then yun yung unti-unting mag-aano sa'yo. Doon sa apoy, yun unti-unting papatay. Do not allow it. Hayaan mo ang apoy ng Diyos ang mag-purify sa atin. Face it. Harapin natin ang problema, huwag tayong natakas. Amen? Harapin natin yung sitwasyon. Bahala na Lord. Dahil kasama kita, hindi ako matatakot. Dahil kasama kita Lord, kahit na naglalagablab pa yan, hindi tayo masusunog. Sila Daniel, di ba? 3 lang sila. Hinarap nila yung apoy, kung mamatay. No? Pag may problema sa bahay at Sunday, iwanan mo yun. Kasi hindi mo naman yun masusolve na nandun ka na. Unahin mo yung presence ng Panginoon. Kahit na pinagdadaanan natin, pinipurify lang tayo ng Lord. Tingnan niya lang kung paano tayo mag-respond sa mga problema. And it will purify us. Lalabas kang hindi nangamoy sunog. At ang sabi dun sa dulo, nakaligtas sila sa apoy, at hindi man lang nangamoy usok, at hindi man lang nasunog ang kanilang mga buhok, at yung kanilang mga damit. Grabe, alam mo yun, pag nasa Panginoon ka, na mayroon kang apoy ng Diyos, kahit na anong mangyari, hindi ka nangangamoy. Ito yung matindi pag wala ka sa Lord. Bulok ka. Amoy bulok. No? Parang layo mo palang amoy na. Maalingasaw. Hallelujah. Amen.
Kasi pinipurify tayo ng Panginoon. Tinuturoan tayo ng Lord paano tayo mag-respond, kahit anong mangyari, hindi ka galit. Magpapatawad ka pa din. Magtitiwala ka pa din. No? Kahit na kinakawawa ka, na kalimutan ka, hayaan mo na yun. Si Lord naman, di ka nakalimutan. Amen? Nasayang pa lahat ng mga pagpapagal ko. Nagbago yung ministry, tapos di ka nakalimutan ka. Kapatid, si Lord, the best accountant. Hindi ka makakalimutan. Amen? Never forgotten. Never forgotten. At walang sayang sa presence ng Panginoon. Walang sayang. Kahit gaano katagal na, kailanman ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. At kahit nanghina ka, nagkamali ka, hindi nakakalimutan ng Diyos ang ginawa mo para sa Kanya. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. He is so good na hindi niya kayang gumawa ng masama sa mga anak niya. Yun ang Panginoon natin. Amen? And power. Ano ibig sabihin ng power dito? Kapangyarihan. No, yung isang, sabihin na lang natin, pag sinabing power, kakayanan. Kakayanan mong kumilos. The energy. No? Sa Bible, sabi sa Matthew, sabi doon, and the love of God, sabi doon, no, and in the last days, no, the love will grow cold. Hala, sabi ko, Lord, yung coldness pala, lumalago din. Lumalaki. Akala ko pag-ibig lang, pero hindi. Yung kasamaan, unti-unting lalago yan. Yung, andyan ka pa rin, pero tahimik ka lang kasi na-offend ka. Kasi hindi ka na maganito, kasi hindi ka na, parang unti-unti, natahimik ka na lang. Mag-ingat po tayo dyan. Kasi walang kasamaan na hindi sumasama ng pasama. Una, tampo ka lang, sunod nagalit ka na, sunod may hatred ka na, sunod ganito ka na. Tapos basta ang pangit. Sabi niya sa akin, tita kasi tagal na nila akong ginaganyan, kaya nahimik na lang ako. Bang! Sabi ko sa kanya, that's even. Yung pa sa mga GC, di ba? Yung iba nagsising song,